biglang nangatog at nanginig sa takot itong si Kadigungan. Hindi pa nga guys inaaresto, nasa panic mode na agad sila. What if pa kaya pag nandyan na mismo sa harapan niya yung mga pulis or yung mga kasundaluhan na dadamputin siya? Ano na lang kaya yung magiging mukha niya? Ngayon lang talaga ako guys nakakita, personally ha, ngayon lang talaga ako guys nakakita ng isang taong matapang kuno, pero natatakot. Nakakapagtaka. So ngayon guys, merong spill out itong si Harry Roque, yung kanyang kanang kamay. Demonyo ka dyan, Mima. Kanang kamay. Oh. Nag-spill out po itong kanyang kanang kamay. So sabi ni kanang kamay ni Harry Roque, tumawag umano sa kanya itong si former President Rodrigo Roa Duterte. At mayroong nakakatakot at nakakakilabot na balita na meron palang nagtimbre kay Digong na parang aarestuhin na daw siya. Nako, talaga nga namang nakakatakot kasi if totoong may kasalanan ka, talagang mangangatog ka sa takot niyan. Diba? So, meron ako ipapakitang video sa inyo guys mamaya. First-hand information. Actually, nag-post din yung ibang mga vloggers. Yan, katulad ni Mark Lopez. A warrant of arrest is now pending to be released against former President Rudy Duterte. O, tingnan nyo. Biglang, nagimbal ang mundo ng mga DBS, Duterte Bobo supporter. Hindi naman nila alam kung ano ba yung totoong eksenang ganap, basta sumabay lang sila at sumakay sa issue. Mamaya ipapaliwanag ko yan sa inyo. So anyway, dito muna tayo pumunta sa video ni Harry Roque kung saan meron siyang spill out. Kasi guys, hindi din naman malabo na makakuha ng mga information itong si Kadigungan kasi meron pa yan mga bata-bata diyan sa loob ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. Pero this is the better way, kahit papaano at least nakita natin na natatakot din pala ang matapang. So, hindi to chismis kasi may nagko-comment na chismosa daw ako. Hindi to chismis. Kasi meron ako ipapakitang video sa inyo, galing na mismo sa boses ni Harry Roque. Sa video na mismo ni Harry Roque. So, alam niyo naman guys, na pag ako ay nagko-content, meron tayong credibility. Hindi tayo basta-basta naglalabas ng info nang walang hawak na ebidensya. Dahil hindi po ako ganon. Hindi po ako ganon. Hindi ako katulad ni Maharlika, ni Sasot. Hindi ako ganon. Ibahin niyo ako. Meron tayong mga reference. So, panoodin natin tong video na to. Tinawagan ako. Alam niyo ba ho, tatapatin ko kayo. Hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digong. At ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao. Sabi ko naman, ano mo magagawa ko kung ako itatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ubo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. The end is near. Congrats, Digong! May award ka! Pero anyway, guys, diba narinig nyo naman
sinabi ni Harry Roque na naka-receive siya ng call coming from the former president and natunugan na mukhang hulihin daw siya or arrestuhin siya, natutunugan niya na. So, nagpanik itong si Harry Roque. So, gusto niya daw tumakbo ng Davao. Paano ka tatakbo? Lumangoy ka kasi butanding ka. Tatakbo daw siya ng Davao pero sabi niya, ano din naman daw ang magagawa niya. Kasi ganito yun guys, yung naging hugot ni Digong kung bakit niya nasabi yon. Kasi itong military kasama si General Browner, wala silang yung paunang sabi, wala silang advance info or chain of command na pupunta itong si General Browner doon sa Davao. So parang nasurpresa sila na bakit ang daming mga military dito sa Davao. Nagulat si Digong. So ano yung meron, ano yung sadya kasi 'di ba hindi nagpaalam. Wala silang sinabing chain of command or first hand information or anything else, advance info na may pupuntang mga military doon sa Davao. Syempre, kapag ikaw ay may kasalanan, talagang matatakot ka. Tatagilid ang iyong yagballs. Kasi iisipin mo, ano kayong gagawin nila sa akin? Huhulihin kaya nila ako? Ano kaya yung nila? Yung gagawin nila? Ano yung susunod nilang next move? So, yun yung isip ni Digong. So, nagpanik, natakot itong si Kadigungan dahil nga, walang message na may pupuntang military doon sa Davao. So, yun guys, yung pinaka-reason kung bakit nasa panic mode itong mga Duterteñans na pumunta si Browner nang walang pasabi or walang notification galing kay Browner na pupunta siya ng Davao. Biglaan lang sumipot. So, advance kasi mag-isip itong si Digong, ang akala niya is mayroong gagawin sa kanya. Ang akala niya, huli na siya or 'di ba? Kasi may mga issue na i-disband daw ang task force ng Davao. Pero anyway, bago tayo mag-jump sa disband ng task force, mamaya may papakita kong article sa inyo. The real reason kung bakit pumunta itong si General Browner doon sa Davao is para kausapin po ang task force or yung miyembro ng task force ng Davao kasi meron guys 700 kataong militar gaya ng nabanggit ni Harry Roque kanina. Meron po mga 700 militar na naka-istasyon doon sa Davao para protektahan po ang Davao laban sa mga terrorist activity. So yun po yung pinunta ni General Browner doon. Pero dahil nga advance mag-isip itong si Digong. Kasi nga, di ba, alam niya naman, may kasalanan siya eh. Alam niya na yun sa sarili niya. Hindi niya na maitatago yun. So, ang nasa isip niya is baka hulihin siya. Pero anyway, ito nga yung sinakyan nila Harry Roque at ng mga ibang Duterte Bobo supporter. Pero guys, bigyan ko kayo ng kalinawan na. According dito sa article na to, yan, kita niyan, AFP, sabi mismo ng Armed Forces of the Philippines, no plans to disband Task Force Davao. So wala silang planong i-disband ang Task Force ng Davao. Kaya nga nagulat sila nung narinig nila itong chika boom boom na to. Sino ba naman na hindi naman nila gagawin tapos pinaparatangan na gagawin nila? So sabi dito, the Armed Forces of the Philippines or AFP on Tuesday denied that there were plans to disband Task Force Davao. Kasi ganito yun guys syempre mga makasalanan na din tong mga Duterteñans na to. To the point na, di ba, merong kumakalat na issue na ipapa-impeach or, through kodita, patalsikin itong administrasyon. So, nung natunugan nila tong issue na to na may disband daw na mangyayari, abay, yun ata yung pumasok sa isip ng mga Duterte na kaya ata i-disband ng administrasyong Marcos na to, na nitong administration na to, itong task force ng Davao ay baka naisipan ng ating presidente na baka ito ay possible na gamitin ng mga Duterte para mag-aklas, maghimutok sa gobyerno, which is not true. Kasi according na din mismo guys sa AFP, wala silang plano.
Pero alam ko guys, naiisip na din yan ng ating presidente na baka mali mo magamit pa sa kudeta itong ano na to, itong military task force na mga nandoon sa istasyon ng Davao. Pero hindi naman dinisband ni president itong task force ng Davao. Wala namang nangyaring disband. So sila lang yung nag-iisip nun kasi plano din naman kasi ata nila na i-push itong kudeta na to or yung gamitin yung military forces para ipatalsik sa yung administrasyon ni President Bongbong Marcos. So nung umugong yung issue ng disband ay inisip nila baka natunugan na ni President. Pero mali sila ng inaakala kasi hindi naman pinadisband ni President at nilinaw na din ng AFP na walang disband na mangyayari sa task force ng Davao. So nagigets nyo ba ako guys? So sabi pa dito, in a press briefing, AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad said they had no idea where the information come from. O tingnan mo, tarantado to si Harry Roque. See? 'Di ba? Nakakaloka, hindi ka naman pala sigurado sa mga sinasabi mo. So, I just want to emphasize doon sa disband of the task force ng Davao. Honestly, nagulat kami doon. We don't know where it came from. Basically, sabi ni Trinidad na nanggaling yan sa bunganga ni Harry Roque. Kasi 'di ba, in-spill out niya na itong si si Digong ay natakot daw. Na baka arestuhin daw. Paano ba naman kasi itong si General Browner sumulpot doon sa Davao nang walang man lang pasabi. So ginulat niya itong mga Duterte. Abay nagpanic mode, inatake. Inatake sila ng takot na baka hulihin daw ito si former president. So the Eastern Mindanao Command has made a statement. We made some clarification and there is no such issuance of any directive for the disbandment of the task force ng Davao. So, gusto ko rin pong sabihin po na yung balita po na bubuwagin yung task force ng Davao ay hindi po totoo. Hindi po totoong bubuwagin natin yung task force ng Davao. Instead, magdagdag po tayo ng mga task forces sa mga lugar na talagang nangangailangan ng pwersa para mapanatili yung kapayapaan. So, yan guys yung kwento. Nagets nyo ba ako guys? Paano ko ba to ipapaliwanag sa pinaka maiksing pamamaraan? So, pinakalap nila Harry Roque, I think parang lang nila to pasavog or pabomba nila dito sa administrasyon para sirain na naman ang image ni President. Which is, hindi ko naman alam kung totoo ba yon na tumawag talaga si Digong or baka utos ni Digong na kunyari magkuha ng simpatsya na naman sa mga tao. We do not know. Hindi natin alam kung ano yung moves nila. Pero isa lang yung napansin ko, nagkikreate naman sila ng issue para may ma-issue na naman sa ating administrasyon. Sa maiksing sabi, short story, tumawag daw si Digong kay Harry Roque kasi nakatanggap daw si Digong ng balita na baka arestuhin daw siya ng Armed Forces of the Philippines kasi itong sila General Browner ay pumunta ng Davao nang walang pasabi. So, syempre, 'di ba, as a former president na may kasalanan namang ginawa, baka may kasalanan ginawa, abay natakot. So, umugong din yung isyong disband, abay baka inaakala nila na kaya i-disband ang administrasyon itong task force ng Davao is baka daw natunugan ni President Bongbong Marcos na baka pwedeng gamitin ni Digong itong task force ng Davao sa kudeta. So, that's it guys. So, I think it is a, fabricated stories para kaawaan, kumuha ng simpatsya or masira na naman ang image ni President at ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pero good to hear naman guys kung totoo naman tong sinasabi nila na nakakuha ng info na tinawagan, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Isa lang yung napapansin ko. Talagang may kinakatakutan din pala sila kahit papaano. Yan lang. Yun lang.